Alam nyo, isa sa mga hinahanap talaga natin sa buhay ay yung katiyakan, di ba? Well, ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking konsepto mula sa pananaw ng Kristyanismo, yung katiyakan ng kaligtasan. Susubukan nating himayin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito base sa isang theological module. So, simulan natin sa pinakatanong. Ano ba talaga yung katiyakan ng kaligtasan? At teka, kaligtasan, mula saan ba? Para lubusan nating masagot yan, kailangan muna nating balikan kung saan ba nagsimula ang problema na sinusubukan itong solusyonan. Okay, so ayon sa source natin, dito lahat nagsisimula sa isang napakalaking problema, ang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Tara, tingnan natin kung paano raw ito nangyari. Sa umpisa pala, perfect yung plano, no? Ang tao, nilikha raw na kawangis ng Diyos. Hindi yung itsura kundi yung kakayahan, mag-isip, magmahal, mamuno. Sila dapat yung parang managers ng mundo. Ganda sana ng setup, di ba? Pero, syempre, sa bawat magandang kwento, may kontrabida. At dito ang pumapel ay si Satanas. Based sa teksto, isa siyang anghel na nagrebelde. Ang goal, gusto niyang pantayan ng Diyos. At yung rebelyong yon ang nagpabago sa lahat. So dahil sa pagsuway na naudyokan ni Satanas, nagkaroon ng malaking pagbabago. Yung dating konektado sa Diyos, biglang naputol. At ang resulta? Kamatayan daw, at napasaalalim ang tao sa impluwensya ng kasamaan. Ito yung tinatawag na fallen nature, isang estado na malayo na sa orihinal na disenyo. So paano na? May problema. Dito na ngayon papasok yung plano ng Diyos para ayusin ang lahat. At sa gitna ng buong planong ito, iisang pangalan lang daw ang bida, si Jesus. At dito, nililinaw na hindi lang daw ordinaryong propeta o guro si Jesus. Ipinapakiya nga siya bilang ang Diyos mismo, ang salita na naging tao. Ito raw yung pinakasentro ng buong rescue plan. So, ano ba talaga ang misyon niya? Kung titingnan natin itong listahan, lahat yan iisa lang ang tinutumbok. Ayusin yung nasirang relasyon. Nandyan siya para iligtas, tubusin at ibalik lahat ng nawala dahil sa kasalanan. Okay, paano niya ginawa yun? Ang buong plano raw ay nakasalalay sa dalawang napakahalagang pangyayari. Ito yung tinatawag na kabayaran at ito rin yung hudyat ng tagumpay. Una, ang krus. Ayon sa module, dito inako ni Jesus yung parusa na dapat para sa atin. At dahil doon, naging posible yung personal na relasyon sa Diyos. At kasabay nito, nabali yung kapangyarihan ni Satanas. Grabe no, isang gawa pero tatlo agad ang resulta. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Sumunod ang muling pagkabuhay. At itong mahalaga rito, ayon sa teksto, hindi lang ito tagumpay ni Jesus para sa sarili niya. Tagumpay daw ito na ibinabahagi sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Parang shared victory, ganun? Ngayon, nandyan na yung solusyon ng Diyos. Ang tanong naman, paano to personal na matatanggap ng isang tao? Ano yung parte natin sa usapang to? Okay, may dalawang parte raw ang tugon natin. Una, pagsisisi. At di lang to basta pag-sorry ito raw yung desisyon na talikuran ng dating paraan ng pamumuhay. Parang U-turn, diba? Tatalikod ka sa maling direksyon at haharap ka pabalik sa Diyos. At yung pangalawa ay pananampalataya. Ano to? Simple lang daw. Paglilipat ng tiwala. Imbes na sa sarili mong galing ka umasa, ililipat mo yung buong tiwala mo doon sa ginawa ni Jesus para sa'yo. Total dependence sa Kanya. So anong mangyayari kapag nagtagpo na yung plano ng Diyos at yung tugon ng tao? Dito na natin makikita yung pinaka-resulta, isang ganap na bagong buhay. At tingnan nyo itong comparison. Grabe yung pagkakaiba no, mula sa pagiging hiwalay sa Diyos, nagiging anak. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, nagiging malaya. Hindi ito maliit na adjustment, diba? Ito ay isang 180-degree turn, isang total na pagbabago. At ang pagbabagong to ay higit pa sa pagpapatawad. Nagbibigay daw ito ng bagong pagkatao, isang bagong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu, isang bagong citizenship sa kaharian ng Diyos, at syempre, isang tiyak na pag-asa para sa hinaharap. Kaya, pagkatapos nating suriin ang lahat ng ito, heto yung tanong na naiiwan sa atin. Kung totoo ang lahat ng ito para sa isang tao, paano nito dapat baguhin ang paraan ng kanyang pamumuhay, ang pagharap niya sa mga problema, at ang pagtingin niya sa hinaharap? Kasi yun talaga ang pinaka-practical na implikasyon ng lahat ng ito, 'di ba?